Hello mga kasay, a day in my life, new day, new work. Dahil nakauwi na rin yung mga guests namin, syempre, ang natira sa atin, labahan na naman. At dahil marami tayong labahan, syempre, story time na naman tayo. Alam niyo mga kasay, noon pa man, hit ko talaga ang paglaba. Mas gustuhin ko pa yung maglilinis ng bahay, maghuhugas ng mga plato, magpaplantsa ng mga damit. Yun ang gusto ko. At dahil wala na tayong magawa at nandito na ito, kaya, uy hala, sige na, maglaban na nga tayo. Hamukid na kung wala takatapos ang atong mga kurso. Ginauna pa man ang inlove. Kaysang eskwela pa ko og teacher mga kasay, dito ko man nakita gud ang akong first love. Nag-ingon po jud ko sa akong kaugalingon na mag-graduate ko og college at makatrabaho na ako, saka na ako mag-boyfriend god. At noong nagkita na kaming dalawa, ayun, umiba na yung feelings ko. At noong magkikita kami, magte-third year na sana ako. At noong nagkita kami, yun din ang time na marami akong problema sa bahay. Kasi kapag umuwi ako, hingi ng allowance, palagi naman nag-aaway ang mama at papa ko. Ayan, at ang nakikita nyo pala dyan mga kasay, isang tambak na basura ng mga guest yan. Okay, continue na tayo. At hindi ko alam kung bakit nag-aaway palagi si mama at papa. Baka siguro sa budget, sa selos, at saka kung ano-ano. At that time mga kasay, parang ayaw ko nang umuwi sa bahay. Parang palagi na lang ako doon sa school. At hanggang sa nag-board na lang ako doon. At hanggang sa sinagot ko na yung boyfriend ko. At hanggang sa may nangyari na rin sa aming dalawa. At yun, akala ko happy na ako. Akala ko yun na yung solusyon sa mga problema ko. But hindi pala, mas worse pa pala yung problema na haharapin ko. Dahil ang lalaking minahal ko, may nagmamahal din pala na iba sa kanya. Alam nyo, minahal siya talaga ng bongga-bongga ng isang bakla. At akala nyo babae, no? Hindi. Bakla talaga mga kasay. Parang hindi mapaniwalaan pero totoo. Minahal siya talaga ng bongga-bongga ng isang bakla mga kasay. At dahil nasabi ko yun, kasi before sabihin ng boyfriend ko sa akin ang lahat na nangyari, mas nauna pang sabihin ng isang bakla yung mga pangyayari sa akin. Mag-friend kasi sila ng PE teacher namin kaya at sinabi niya lahat sa teacher ko. At sinabihan din ako ng teacher ko na doon na lang kami magdi-dinner sa boarding house niya kasi daw may gustong kumausap sa akin. And to make story short, nagkita kami sa likod ng boarding house ng teacher ko at doon sinabi niya ang lahat ng mga pangyayari at mga nangyari. At inoperan pa ako na kapag hiwalayan ko daw yung boyfriend ko, bibigyan niya daw ako ng parlor, house and lot, at kung ano pa daw na mga business na gusto ko, willing niya daw ibigay sa akin. At alam niyo, maniwala kayo at sa hindi, lumuluhod siya na umiiyak at nagmamakaawa sa harapan. At hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil that time buntis na ako. At hindi ko alam talaga kung ano yung gagawin ko. Sabi ko sa kanya, okay lang sana kung babae ka, maibibigay ko yung hiling mo. Kaso lalaki ka naman, at sabi ko, bibigyan mo ako ng time at pag-isipan. At ayan, dahil pinili ko yung boyfriend ko, kaya ako nagkaganito. At yun yung time na parang hindi ko na alam yung gagawin ko. Dahil nga, pinagtitreat niya na kami na ipapatay yung isa sa amin. At parang mabilis lang yung mga pangyayari. Ito na rin yung time na nag-stop ako sa pag-aaral ko. At ito na rin yung time na maghiwalay na kami ng boyfriend ko. At nag-decide na ako mga kasay na pumunta na lang sa kapatid ko doon sa Dumaguete at yung boyfriend ko ay pumunta na rin doon sa Maynila. At dahil nga sabi ng bakla na kapag sumama kami, magsama kami, yun, ipapataya yung isa sa amin. At ayan, kaya kami nagkahiwalay. At dumating na yung time na mahirap, masakit, at sobrang stress talaga. At dahil that time, wala pang cellphone at wala din kaming communication. At hanggang sa mga anak na ako mga kasay. At hanggang dito lang muna, kita-kits ulit. And don't forget to like, share, and subscribe my channel. Hanggang sa muli, bye!